Determinadong dilag. Dahil yan ang moniker mo dito sa loob ng bahay ni Kuya, tama? Yes, yes. Titignan natin kung talagang determinado nga ba talaga si Eliza at kung bakit. Handa ka na ba? Handa na! Handa na! Para sa aking unang tanong, kung bibigyan ka ng pagkakataon para baguhin ang iyong moniker na determinadong dilag ng Cavite, ano ang ipapalit mo dito at bakit? Wow, first time yang natanong sa akin. Oh my God. Oh my God. Wait lang, hindi ako ready for this. Okay. Determinado. Siguro okay lang naman kung hindi ko papalitan yung word na determinado. Kasi hindi talaga, kasi Kung may add ka na lang doon. may ad ako. Oh my God! Mm, oh my God, ang hirap ng tanong. Ang hirap ng tanong. Go, Ellie! Kaya mo yan! Hindi, pero sige. Siguro ano na lang, very simple lang. And very masipag. Masipag na dilag ng Cavite. Wow! Wow! Ibang term na determinado lang yon. Sipag! Masipag. Kinonect ko lang talaga siya sa determinado kasi based sa life story ko naman at sa mga gusto ko sa buhay, sobrang determinado ko talaga. Determinadong mag-aral, determinadong ipagpatuloy tong career ko para sa family ko, para mabigay sa kanila yung pangangailangan na kailangan nila. And syempre, isa rin talaga sa goal ko na mapag-aral yung sister ko. So, sobrang determinado talaga ako na magtrabaho para sa kanila. Yun na talaga yung pumasok sa isip ko yung word na masipag. Naman nun, masipag. Masipag na dilag. Oo. Ayan na. Para naman sa aking pangalawang tanong. Dahil ang tawag sa'yo ay determinadong dilag, may mga panahon ba na hindi ka naging determinado at nawalan ka ng pag-asa? Ano yun? Grabe. Grabe. Oo naman. May mga araw talaga na dumadating ako sa point na hindi ko na nararamdaman yung pagiging determinado ko. Example na lang yung naging leader ako sa League Task. Hindi ko alam, pero yung mga kagrupo ko sobrang determinado nila. Pero ako hindi ko talaga maramdaman sa sarili ko yun kasi ako sobrang, ayun nga, gaya na sabi ko kanina, sobrang baba na tingin ko sa sarili